Hey mga ka-Famous Stream! Welcome back to the channel. Dito sa Famous Stream 25, ibinabahagi namin ang mga kwento sa likod ng mga viral na personalidad at trending na balita. Kung gusto niyo pa ng ganitong content, huwag kalimutang i-like ang video na to, share, at syempre mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga kwentuhan. Minsan, ang internet fame ay nagsisimula sa pinakasimpleng paraan. Gaya na lang ni Diwata, isang street food vendor sa Quezon City. Kilala siya noon sa kanyang paresan, pero hindi lang dahil sa pagkain kundi dahil sa kanyang nakakaaliw na personalidad. Habang nagsisilbi ng pagkain, si Diwata ay mahilig magpatawa, magpakwela, at makipagbiruan sa customers. May energy siya na natural, masaya, at relatable. Hindi katakataka na ang ilang customers ay nagsimulang mag-video at mag-post ng kanilang karanasan online. At doon na nagsimula ang lahat, isang simpleng clip naging viral. Sunod-sunod na, dumami ang vloggers at YouTubers na bumibisita sa kanyang paresan. Sa bawat video, nakikita ang karisma at sense of humor ni Diwata, at sa bawat upload, mas lumalaki ang kanyang pangalan. Sa rurok ng kanyang kasikatan, dumadagsa ang tao sa kanyang maliit na food stall. Mahabang pila, minsan umaabot pa sa kalsada. Sa social media, milyon-milyong views ang nakukuha ng kanyang mga feature. Hindi lang pagkain ang nabenta niya ang kanyang persona. Ang kanyang mga banat, mga biro, at ang pagiging totoo sa harap ng kamera. Dahil dito, nagkaroon siya ng acting opportunities, TV guestings, at naging regular sa iba't ibang vlogs. Para sa isang simpleng vendor, tila natupad ang pangarap. Si Diwata, na dating kilala lang sa kanto, naging household name sa internet world. Pero gaya ng kasabihan, kung gaano kabilis kang sumikat, ganoon din kabilis kang babagsak kapag hindi ka handa. Sa kaso ni Diwata, nagsimulang lumutang ang mga issue. Una, ang mga pangakong expansion ng kanyang negosyo na hindi natupad. May mga usap-usapan ng mga investors o sponsors, pero sa dulo, hindi natuloy. Ang inaasahang paglago ay napalitan ng pagkakautang at financial stress. Pangalawa, nagsimulang mapansin ng ilan ang pagbabago ng kanyang ugali. Ang dating kwela at humble na Diwata, unti-unting nakitaan ng yabang ayon sa kanyang mga kritiko. May mga netizens na nagsabing iba na raw ang kanyang trato sa customers at fans matapos sumikat. At pangatlo, ang pressure ng internet fame, bawat galaw niya ay nakabantay ang publiko. Kapag may nasabi siyang mali o may reklamo ang customer, agad itong kumakalat online. Ang social media na nag-angat sa kanya, siya ring naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil sa mga problemang ito, bumagsak ang kanyang negosyo. Ang dating dagsa ng customers, unti-unting nabawasan. Ang mga vloggers na dati ay todo suporta, nag-shift ng content papunta sa iba. Sa mga panayam, si Diwata mismo ay naglabas ng kanyang saloobin. Ibinahagi niya ang kanyang mga utang, ang pangakong hindi tinupad, at ang bigat ng loob na kanyang dinadala. Hindi na siya yung dati nating nakikitang masayahin, kundi isang tao na tila napagod at nadurog ng pressure at expectations. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwento ni Diwata? Una, ang internet fame ay hindi permanente. Maaari kang sumikat sa isang viral clip, pero kung walang solidong plano at disiplina, mabilis din itong mawawala. Pangalawa, importante ang financial literacy. Hindi lahat ng oportunidad ay dapat sunggaban at hindi lahat ng pangako ay dapat pagkatiwalaan. At pangatlo, sa kahit anong tagumpay, ang kababaang loob ay susi. Ang mga tao ay sumusuporta dahil nakita nila ang totoong ikaw. Pero kapag nag-iba ang ugali, nawawala rin ang tiwala at suporta nila. Ang downfall ni Diwata Pares ay paalala sa lahat, lalo na sa mga aspiring content creators at negosyante, na hindi sapat ang kasikatan. Kailangan itong sabayan ng tamang diskarte, pagpaplano, at pagrespeto sa taong nagbigay sa iyo ng tagumpay. Mga ka-Famous Stream, anong masasabi ninyo sa kwento ni Diwata Pares? Deserve ba niya ang mga natamong batikos, o dapat ba siyang bigyan ng panibagong pagkakataon? Mag-comment sa inyong thoughts sa baba at pag-usapan natin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe dito sa Famous Stream 25 para sa iba pang malalalim na kwento sa likod ng mga trending personalities. Hanggang sa muli, stay tuned and stay real.